I will start now sa pulong ni God. Then, yung topic natin po, doon mababasa sa Mateo. Sa Mateo po, chapter 4. Mateo chapter 4 po hanggang 11 po. Mateo chapter 4 verse 1 until 11. Gagamitin ko po yung King James version. Babasahin ko na po. So, maraming salamat sa inyo. Good evening everyone. Babasahin ko na po. Mateo chapter 4 verse 1 and verse 1 until 11. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and seated him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angel charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dust thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. And again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou be served. Then the devil left him, and behold, angels came ministered unto him. Ito po yung words ni God, no, sa gabi na ngayon. So, I will discuss, no, sa maikli lang panahon, I will discuss it in a few minutes, no. So, I will focus on about the temptation. About the temptation. Why Satan tempted man, no. So, I remember in Genesis chapter 3, no, Satan, he was in the Garden of Eden. He was there in the Garden of Eden, Satan po. If we talk about Satan, Satan is not a ugly face. He is the angel of lights. He is beautiful. He is the anointed cherub. He is powerful. No, so Satan is a powerful being, no, created by God. So look at this in chapter in Genesis. No, he twists the words of God. He twists the words of God. Satan. No, he lied Eve and Adam po. He lied Eve and Adam. Ito po yung mag-start ng temptation po. Dito po natin makikita kung paano mag-start ng temptation, kung saan nanggaling ang temptation. Dito po makikita natin. Number 1 po. Ito po yung number 1. Number 1, kung saan nanggaling ang temptation. Nanggaling sa sa mata mo. Doon sa eyes mo nanggaling. The source of temptation is in your eyes. No? Doon nanggaling sa mata mo. Tapos doon sa ears mo. Ingatan mo po yung ears mo at saka yung eyes. Ingatan mo po kasi yung eyes po natin, there are places or there are things that we need not to see, that we need to go there. Halimbawa po,
halimbawa po, yung eyes po halimbawa po may nag-ano sa iyo, nag-alok sa iyo ng there's someone invited you to go in bar, no? In nightclubs, to go there, and then you are a Christian. Then you said, it's okay for me because I want to drink only a Coke, no? So there's no something in that, but our eyes, the problem is there is our eyes. So God said, no, our eyes, if yung eyes po natin, pag hindi maganda yung pananaw niya, if your eyes po natin is evil, is full of darkness, yung eyes po natin, no, yung buong katawan natin po, talaga po ding full of dark po din po yung heart natin, at saka yung mind po natin po. Yung eyes natin is the gate, no? Ito ang gate. Yung gate, malawak yun. Yung gate, maraming papasok. Makikita mo doon kung anong nakikita mo sa buong mundo. Papasok dyan, kahit anong papasok sa mata mo. Makikita ka ng ano. Pag lumabas ka sa bahay mo, makikita mo yung mga magandang tanawin doon, magagandang mga babae, magandang mga lalaki. So makikita mo kung ano talaga ang nangyari sa outside sa bahay po natin. Makikita mo doon. So, and then po, pag wala kang makikita, no, you cannot desire what you can see. You cannot desire what you can see. So, yung eyes talaga natin, ingatan po natin po. Sabi ni Lord po na ano siya. Sabi niya nga, Adam and Eve, wag mong hawakan yung bunga ng kahoy. Wag mong hawakan the fruit of the tree. No, wag mong hawakan, sabi niya. Tapos wag mong kainin. Do not eat of it. And then if you do that, no, God said, surely you will die if you do that. No. Ito ang nangyari sa buhay po ng tao sa in the beginning po. No. Si Eve po, ginamit niyang tainga ni Satan, no? Ginamit niya ang tainga na makinig ni Satan kung anong sinasabi ni Satan. Sabi ni Satan, hindi po totoo 'yan. Hindi po kayo mamamatay. Oh. So, yung words ni God, tinwist niya, no, into lies. Yung kamatuoran, yung truth, no, naging lies yung words ni God. Kasi si Satan, tinwist niya nga, hindi ka mamatay, maging Diyos ka pag kinain mo yan. Diba? Din sabi ni God, wag mong kainin. Anong ginamit niya? Yung mata niya. Pag yung nakikita na ni Abe, when Abe saw the fruit, no? When Abe saw the fruit, he stirred the fruit, and lusting his eyes, no? There is lust in the eyes. Tapos si Abe, yung nakikita niyang bunga po, pakiramdam niya, sarap kainin. Oh, sarap kainin. Kaya kami din, yung mga lalaki, no, pakiramdam din namin, pag tinititigan naming mga babaeng magaganda, yun iniisip na, sarap kainin. At sabi ni God, huwag mong hawakan at huwag mong kainin. So be careful po tayo sa mata po natin. Be careful po tayo sa pag-use ng eyes po natin. We need protections in our eyes through prayers. Eyes is very important for us. No. Pangalawa, pag nakakita ka na, no, ng maganda, it is pleasing to your eyes, no? And then, pag nakita mo, there is imaginations in your mind. And then, it will come into your heart. Yun talaga, pag nakikita mo. Kaya, maraming lalaki or maraming married na
na broken talaga dahil dyan. Dahil dyan. Halimbawa ngayon, maraming nagti-TikTok, no? Hapit na halos naked. No, they are almost naked. They are enticing man to commit sin. No? Pag hindi nyo na ano yan, pag tinititigan nyo yan, yung eyes mo, tapos yung mind mo, be careful about your thoughts. Be careful about your thoughts. Yung eyes mo po. Tapos po, number 3, yung desire. Pag nakikita ka, mag-desire ka din sa nakikita mo. Mag-desire ka din sa nakikita mo. Then, when there is a desire in your heart, there is an opportunity. The devil will come inside in your life. Okay? Diyan na siya papasok. Diyan na siya papasok sa buhay mo po. Halimbawa po. Okay, halimbawa. Married ka na. Tapos, nakikita mo yung isang babae. No? Yung neighbor mo, nakikita mo. O sa malayong bahay mo, nakikita mo siya. Araw-araw, dyan siya maghintay ng jeep. Doon po siya maghintay ng jeep po. Araw-araw. And then, he observed, no? Kung anong oras talaga siya andyan. Kasi nag-desire siya, he find ways na makakuha siya ng contact sa isang babae. Tapos yung cellphone natin, ito din ang gagamitin ni Satan. Gagamitin niya din po sa sa paglingla ng isang buhay ng tao upang ma-distract, upang to destroy yung life natin. Gagamitin niya po. Dito niya gagamitin. So, pag nakakuha na yung lalaki ng number sa isang babae din, syempre, easy to text, no? Easy to reach out the message. Every morning, every now and then, no? Yung married po, yung lalaki, he texted all the times. And then, there is desire in his heart, no? Nga magkaroon na siyang relationship doon sa babae po. O halimbawa, kasi matagal lang nagti-text. So, there's a development, no, in their conversation. So, naging naging panatag na sila. There is trust, confidence between both of them, no? There's trust, confidence. So, anong gagawin nila pag may trust and confidence na po? So, easily, mag-meet up yun sila. No? They will come together. So, meeting in each other. Sabi ni Lord, do not touch. Amen? Number 4 po, do not touch. Instruction, do not touch the temptation. Ingon siya, huwag mong hawakan po ang temptation, sabi ni God. Do not touch it. When you touch it, you will die. Talagang makakumit ka ng sin talaga. You rebelled against God if you touch it. So, ito nangyari. Nagtitext kayo. Oh, may agreement na kayo bukas. O bandang hapon ba? Or sa gabi ba? Magmi-meet up kayo for dinner. Siyempre naman, pag dinner, pupunta ka. 'Di ba? Pupunta ka doon sa place nyo na saan kayo mag-meet up. Pero anong mangyari? 'Di ba hahawakan mo ang kamay? Hahawakan mo ang kamay sa babae. Hello mga boys po. Hahawakan mo ang kamay sa babae. When you touch it, no? You feel sensation. Amen? There is sensation when you touch it. Talagang maano ka sa buhay mo. Ma-deceive ka ni Satan. You need thousands of angels. You need prayers to escape that trap. No? Upang makaano ka sa buhay mo, maka-escape ka po sa temptation. So yun talaga.
Do not touch the temptation. When you touch it, there is something beautiful in your feelings. No, then you will lust for the flesh. When you will lust, no, for the flesh when you touch it. So be careful. Be careful, no. Even pa man, no. Nowadays, God instructed us, no, in Matthew 5:28. Ingon siya, but I say to you that everyone who looks at a woman with a lustful desire, he has already committed adultery with her in his heart. So doon pa lang po sa nag-ano na siyang number, maghihingi ng siyang number, doon pa lang nakakommit na siya ng adultery kasi may ano siyang hidden agenda sa buhay niya na gusto niya matikman yung babae. Yun talaga, doon pa lang. No, so kaya ingatan po natin yung eyes po natin. Ingatan po natin yung eyes po. So, ito po, na-touch mo na yung babae. Na-touch mo na. So, after dinner, or after sa lunch nyo, so, maganda ng pakiramdam, so, there is totally confidence sa buhay nyo dalawa. So, maybe, kasi kadalasan ngayon lagi na lang one night stand, di ba? Yun yung kadalasan sa atin ngayon, sa buhay ng tao, no? So, sabi ng Diyos, do not eat. Na-touch mo na. Tapos, pupunta kayo sa isang lugar na maganda, walang katao-tao. Doon kayo sa private place po, no? Doon kayo sa private place. Tapos, kayo lang dalawa doon. Tapos, kinain mo na. Yun, wala na. The crime is already consummated. Yun po, talagang mahirap sa atin. And then, there's a saying, one tested, always wanted. Be sure po sa sa soulmate nyo, yung kalagi mo sa buhay, kung sino yan. Kasi, pag hindi yan para sa'yo, pag hindi yan ang message mo, or husband mo po, or pag hindi yan, hindi kayo naging married po, it is abomination in the eyes of God. Ingatan po natin yung sarili natin. Huwag po kayong huwag po kayong do not follow your own desire. Do not follow. It is against of the Spirit. Let the Spirit rule over your heart. Let the Spirit reign over your heart. Do not let your will rule over your life. Just deny yourself. Okay po? Deny yourself. Ito po, halimbawa, kasi yung mga Christian po, hindi po sila mga tempter, yung Christian. Marami pong lumalapit sa ila. Marami pong lumalapit, no, sa kanila. Tapos sila po i-entice na to commit sin. May magandang story dito sa Bible, no? Yung si Joseph po. Tapos yung wife ni Potiphar, isang official doon sa Egypt. Si Joseph is a God-fearing man. He's a God-fearing man. And then po, si Joseph, siya din mag-ano sa inside ng room ng mister niya. Tapos, andun si Potiphar, andun yung misis ni Potiphar. Alam nyo ba kung ano nangyari? Kasi si Joseph, sa tingin ko, si Joseph, maskuladong tao. Tapos, si Joseph ay gwapong tao. Kasi, yung wife ni Potiphar po, nabighani kay Joseph. No? Tapos, gusto talaga yung wife ni Potiphar nga mayroong mangyari sa kanila. No? Gusto talaga niya nga
mayroong sexual intercourse or na mangyari sa kanila. Pero alam nyo po, kasi temptation yun. I think in the conscience, no, there's a conscience of Joseph, no, na hindi niya kayang gawin, hindi niya kaya taksilan ang Diyos. Anong ginagawa ni Joseph? Tumakbo siya. Tinakbuhan niyang temptation. Hello mga kapulisan. Takbuhan po natin yung temptation. Hindi po tayo tatakbo palapit doon palapit doon sa temptation. Tatakbo tayo palayo sa temptation. Yun ang gagawin natin po upang hindi tayo ma-tempt. Hinawakan siya sa wife ni Potiphar. Si Joseph tumakbo, tapos si Joseph wala ng damit, wala ng hubad na siya. Nakahubad si Joseph kasi hinawakan ni Potiphar, tapos si Joseph talaga gusto niyang umiscape sa situation na yon. Wala nagawa yung babae, nagsigaw siya na siya po ay girape ni Joseph. Kaya si Joseph nakulong siya ng 10 years. Na walang kasalanan si Joseph po. So nakulong siya ng 10 years. Ginawa niya. Sa atin pa ngayon, pag mayroong temptation, tatakbo ka ba ng palayo? O tatakbo ka ng palapit? How will you react during the times of temptation? How will you react during the times of temptation? Mas maganda po, tatakbo ka na lang and do not touch the temptation. Halimbawa ngayon, through cellphone, you can touch a woman or you can touch a man without using your hands. Yun. Paano? Paano mo matatouch yung woman? Paano mo matatouch yung man without using your hands? Through text. Through words. Amen. Doon talaga. Iwasan nyo po. Please, iwasan nyo pag mayroon ng hindi maganda na text. Alam nyo naman, kung ikaw ay anak sa Diyos, if you are the children of God, you should know. You have the Spirit to discern what is wrong and what is right for you. Iwasan niyo po, do not communicate. Do not communicate, okay? Do not give chance to the evil. Do not give chance to the evil. Do not communicate. Ignore him. To fight against the devil, you just ignore and do not talk. Do not react. Just like Joseph, he ignored the temptations of the devil. He ran. Yung mga pulis kasi, kita tayo yung mga pulis, dati patakbo tayo doon sa palapit tayo sa temptation. Yun ang nangyari sa buhay natin. Pero ganon din ako noon. Sa aking buhay yun. Ganon ako noon. So I confess to you na ganon din ako noon. Pero sa ngayon, hindi na, iba ng mindset ko po. Nakapokus lang po doon sa kingdom of God. We must fix our eyes, our mind, and our heart to the kingdom of God. As a children of God, fix it. Meaning fix, hindi po yun magagalaw, hindi po yun mamamove, hindi pwedeng mamove, kasi fix siya eh. Kahit anong mangyari, kahit mayroong trials, mayroong temptation, hindi po yun mamove. Yung faith mo, nakarooted na kay God, or kahit may palapit sa iyo na temptation, halimbawa si Jesus nga eh, linapitan siya ni Satan. Pag hindi ka na matempt, si Satan lalapit na sa iyo. Siya na ang lumalapit sa iyo. Be careful kung sino ang katapat mo. Be careful all the time. Maraming pastor, na
naliligaw sa landas. Kasi hindi sila protected. Maraming pari naliligaw din, natutukso. Kasi hindi sila protected. Be careful po kung sino ang katapat mo. Kung sino nasa sa side mo po. Be careful. Labi na yung pastor, mga youth, mga young people. Now, nakikita ko po dito sa Bible po. Nakikita ko dito ang ginamit ni Satan, Satan used Peter. Yung intention ni Peter is maganda. Siya, Lord, no, I don't want you to be crucified. Sabi niya, hindi yan mangyari sa'yo, Lord. Anong sabi ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, get behind me, Satan. Get behind me, Satan. So, Satan is the stumble block of the plans of God that Jesus will be crucified. No? So, si Satan talaga po, siya yung hindrance ng mga plano sa buhay natin. Ginamit niya si Peter. Okay? Si Peter, ano ba si Peter? He is the apostle. Lagi siyang nagsasama kay Jesus. Tingnan nyo, yung close friend mo, gagamitin din yan ni Satan. Yung husband mo, yung wife mo, yung children mo, gagamitin din yan ni Satan. How you counter it? If Satan already used your wife, your husband, how to solve it? How to protect and how to prevent? Yun po. Ano gagawin mo kung ginamit na ni Satan sa'yo? Yung pinakamahal sa buhay mo. Halimbawa, yung pinakamahal sa buhay mo, no? Siya yung kaaway mo everyday sa mong life. Siya ba? Okay? Sabi ni Lord, love your enemy. And then your enemy is your wife. Anong mangyari? If you don't love your enemy, pag hindi mo nilove yung enemy, si Satan po naka-inside sa imuhang heart. Andyan si Satan sa iyong heart. Pag hindi mo yan na love yung enemy mo. O halimbawa, yung enemy mo, yung best friend mo, or yung mga anak mo, yung enemy mo. Di ba? Sabi ng Diyos, love your enemy. Bless them. Pray for them. Sabi niya. Yun ang sabi niya. Kasi kailangan po nating maingat sa mundo na to. We must be careful all the time. Kasi po si Satan, sabi nila si Satan, na andon sa paligid si Satan. So, doon kay Peter, sinabihan siya ni Jesus, yung isipan mo, Satan, hindi kay God, naka-align, yung isipan mo, Satan. Yung isipan mo, kagaya ng tao, yung isipan mo, sabi niya. So, remember that words, yung isipan po natin, no, iba ang pag-iisip sa Diyos. Kaya God said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. No? We need to change our mind. We need to change our ways and directions in our life. We need it, no? Para to avoid temptation, mga kaigsuonan. So, do not touch the temptation. Okay? Do not touch. So, Satan uses cellphone. Cellphone is good. Maganda yung cellphone kung sa maganda mo ginagamit. Remember, marami pong site doon sa YouTube na hindi maganda. Andon yung pornography. Even po ang mga kabataan natin ngayon, our youth generation, involved pornography. No, nakikita po natin. So, hindi maganda. So, be careful kung saan po kayo nag-serve. Kasi, may mga site na hindi maganda sa inyong eyes. And then,
Remember, Satan is the king or the prince of the air. Siya po ang prince of the air po. Pag walang hangin, yung mga radio wave, ginamit yung mga TV, yung cellphone mo, gamitin mo sa maayos. Baka yung cellphone mo, everyday sa imong life, siya na ang mag-manage sa'yo. God give us no power and dominion over material things on earth. God give us authority to rule this kingdom while we are on earth. So, yun po. Yung mga cellphone natin po, gamitin nyo sa maganda. Pag maraming tao dito sa mundo na ang cellphone ay siya na ang nag-manage sa life ng tao. Yung cellphone na. So, iwasan nyo po na yung cellphone na ang mag-manage sa buhay nyo. Be careful all the time. Yun ang mensahe ko ngayon about sa temptation lang po yun. Sa situation na between man and woman and the devil. No? There are many temptations around the world over material things. No, iba yun. No? Yung mga temptation po natin doon sa pira. No? Yun ang lust of the eyes yun. No? Temptation po natin kung pupunta tayo sa sa mall po, maraming cellphone doon na maganda. Temptation po natin po. So ingatan po natin kung anong maganda sa ating paningin. So let us remember nga lahat ng tao sa mundo, no? Lahat ng tao sa mundo, they will experience trials and temptations. Will experience po. Then when temptation comes, do not touch, do not stare, and do not eat the temptations. Do not give response. No. Yun ang masasabi ko sa inyo. Especially yung may mga asawa na at mga bana po. Do not entertain a man outside in your marriage. Do not entertain. That is the devil. He wants you to distract. He wants you to destroy your marriage po. So, magandang salamat po sa pakig-ano nyo sa akin sa gabi na to. Maraming salamat sa inyo. So, sana may natutunan po kayo sa akin kahit kunti lang sa gabi na to. Thank you and good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat. So, kay Red Rangers, no, good evening. Shout out, Pastor. No, ito na po, mag-greetings na po ako, no. Si Ida, no, she is one of my best friend po na Christians. Good evening, Pastor. No, si Ma'am Ligi, si Cholo Noche. Maraming salamat sa inyo po na nakikinig kayo kahit kunti lang oras na binigay natin. Sana hindi kayo matutokso. Ingatan yung sarili nyo. Ingatan nyo pong heart nyo po kasi yung heart natin according to Jeremiah chapter 17 verse 9, yung heart po natin talagang napakasama yung heart po natin. So, yung heart po natin siya yung liar sa life po natin po. Marami pong wants sa heart natin na hindi pleasing in the eyes of God. So kung ano man ang sa buhay nyo ngayon, kahit anong nangyari sa buhay nyo, you just remember always, God always love you. God always love you. God always love you. Wag po kayong sa temptation po. You just keep always praying. Talagang importante yung prayer po. So it is a continuous, no? It is a present imperative, continuous niya. Wag kayong huminto sa pag-pray. If you stop praying, the window of heaven will shut down. No, will shut down for you.
and God will no longer working in your life. So we need to pray every day and every night. We need to meditate His words. We must be filled of the words of God in our mind and in our heart to avoid temptation. The words of God is the only way to protect us. It's the only way to protect us po, yung words ni God. Wala na tang iba talaga mga maprotect sa iyo po. Even now, this situation sa ating buhay po, nakikita po natin yung tao sa buong mundo, no? Hindi maganda nangyayari. Napakasama ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Pero yung mga Christians, yung mga totoong Christians, kahit papatayin sila, yun po, nagpatuloy po sila. Mayroong peace at mayroong joy sa kanilang heart po. So, wag po kayo magpaano sa temptation, magpatukso sa temptation po. Kasi pag nangyari sa buhay mo yan, yung love mo ni God, yung presence ni God, hindi mo na mapifeel po. And then you need more deep repentance again upang makabalik kay ni God. So, huwag kayong mag-alala kung if you stumble down, sometimes you just go back to God. Do not continue. No, do not continue doing sinning. Do not continue. Do not continue. Please, cut it off. No. So, maraming salamat talaga sa mga viewers, tapos maraming salamat din sa mga tao na nakikinig sa mensahe po. So, this is my first time, no, to go online. This is my first time kasi po, umaabot sa isipan ko, it came into my mind, I need live preaching because I have friends far away in my house. I cannot reach them if I did not use this system. Then, mayroon din akong mga relatives, yung mga kamag-anak ko, andun sa malayong lugar. So, kailangan nila nga marinig nila ang words ni God po. Selfish naman ako pag hindi ko isinishare yung kagandahan na binigay sa Diyos po sa akin. Yung happiness na binigay sa akin po, selfish po ako pag hindi ko yun isinishare sa inyong lahat. Doon yung makikita yung magandang sa puso mo. Yun mo makita ang peace sa buhay mo. Pag nag-encounter mo si God, you just talk God every day in your life. Kasi po yung body po natin, no, we are weak. That's why Jesus, you just pray and pray. Kasi yung body natin is weak po. Aatake din si Satan pag hindi tayo mag-pray and pray. We must put the whole armor of God to avoid temptations. Amen? Talaga. So, magandang gabi. And maraming salamat po sa inyo. So, I conclude this evening in 1 John chapter 3 verse 8 po nga do not continue to sin against the Lord. Do not continue. If we continue sa buhay po natin, sabi niya doon, we are the children of the devil if we continue in sinning. So, thank you and good evening and God bless po sa lahat. Maraming salamat and good evening.